Magandang hapon po sa ating lahat. Para sa pasasalamat ni Lorna Loyo, Ernelyn Mancera Napocao, Anavelin Galos and family, April Joy Alob, Henry Mel Alob and family, Cristela Fandar, Sioni Guzman, Mari Nazaret Paterno and family, Tessie Moralos, Tina Boreto, Pasiano Ompiana and family, Henry Alob and family, Mr. and Mrs. Arsona Arnaez and family, Evangeline Angao, Alcaraz and Perez family, Rowena Villegas Jaum, Oldarico Ruiz Breeze Jr., Marie Chris Sigoan Malilay and family, Mr. and Mrs. Julie Hordesta, Melissa Garmay, Cuenco and Vasconcilio family, Romarate and Del Rosario family, Landayan family, Rui and MJ Cuenco, Pedro Del Rosario and family, Loida Reynancia, Sherwin Bakay and family, Garcia and Espeño family, Dalia and Edwin Poliquet family, Calo family, Villaroel family. Para sa kaarawan at anibersaryo, nina Edmond Alan Paterno, Norman de Guzman, Lizelle Garcia, Feli Logronio, Carmen Ortiz, Joel Romualdo, Rebecca Alob, Babe Sabaten, Gare Gregorio, Van Jensen Makalipay. 50th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Pelagio Manalo. Happy 30th anniversary SBSC. Para sa agarang pagaling nina Adonis Alob, Margareta, Kimberly, Roger Afondar, Maria Luisa and Luisito Reyes, Beatrice Sid Manalad, Aljon Santiago, Madam Noria Al Nasser, Adonis Alob,
Domingo Arlene and Ruben Almacen, Abdullah Khaled Aldakel, para sa special intentions, Jasem Eduardo Paterno, Mona Paterno, April J. Bales Embong, Ortiz family, Natividad Marquez, Jason Cabudlay, April J. Bales Embong, Jake A. Pajares, Almacin family, Catalina Simbulan, para sa kaluluwa ni Cerelio Paciente, Virgilio Perez, Esther Pedroso, Andres Tagunan Sr., Getolio Escorel, Antonio Garcia, Ricardo Escorel, Pamaso Charampatan, Venerando Karampatan, J. Timbol Quinto, Arnulfo Delicano, Leodigario Laines, Manuel de los Reyes, Lucy Alob, Fidelino Alob Sr., Jo Marie Alob, Annalyn Alob and Jeffrey Hernandez, Mila Labra, Joanna Esperanza, Raymunda and Mariano Marcelo, Rogelio Romeo, Luz Viminda Afondar, Edgardo Coritana, Janet Morales, Edgardo de Guzman, Celedonio Ferrer, Senfrosa de Guzman, Felicima Soriano, Alberto Boreta Sr., Elena Rivera, Felicitas and Kenneth Bernardo or Bernard, Ando Romeo Ando, Rogelio Santos, Efren Bernardino Natividad, Leonardo Helen Delgado, Gerardo Fidel Florencio Delgado, Manuel de los Reyes, Lucy Iscares Alob, Fidelino Alob Sr., Jose Marie Alob, Annalie Alob Baldipronta, Glenn Alob, Federico Toden, Wilfredo Boxo, Dani and Claring Delgado, Carmelita and Liberato Roberico, Pastora Galan, John Dave Densing, Socorro Pelapel, Prima Dacolia, Erlinda Agustin Luisa Alipio Almacin, Jesus Hospicia Bestres, Sally Ases, kaluluwa na walang nakaalala, Gilbert Pamintuan, Damaso Karampatana, Venerando Karampatana, Lourdes Gregorio, Benjamin Gregorio Sr., Feliciano Ginaguran, Froilan and Charito Gregorio, Mr. Angel Petilla Manawis, Mrs. Aurora Raffles, Mr. Marlito Raffles, Donald Loresto Forbis, Celso Ortiz, Ronald Ortiz, Feleteo Liwag, Corazon Liwag, Ernesto Liwag, and Manuel Liwag. Adoracion Las Peñas, Vicente Cato Sr., Lorenza Calo, Segundo Apart, Inocencia Hala, Marcelino Hidalgo, John Bert Calo. Isang mapagpalang hapon po sa lahat para po sa ating mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa ay hinihikayat ang lahat na i-off o ilagay sa silent mode ang ating mga telepono. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Ipinagdiriwang po natin ang World Day of the Sick. Diyos ko, Ikaw ang kublihan, tagapagtanggol kong tunay. Iligtas mo at patnubayan, yaring aking abang buhay. Sa ngalan mo'y umiiran.
Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father Marlon A. Magdoza, OFM Capuchin. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, bago po tayo pumasok sa Ash Wednesday o Semana Santa, panahon ng Kwaresma, ito po yung katapusan ng linggo na ipinagdiriwang po natin. At kita natin sa mga pagbasa, maririnig po natin na bawat isa sa atin ay nangailangan ng kagalingan. Kaya sabihan ninyo yung katabi, ibig ko, gumaling ka at lalong gumaganda. Lalong gumaganda ang ating pakiramdam, ang ating sarili kapag tayo nakakita ng isang matamis na ngiti. Kaya mga kapatid, sa banal na Eucharistia, bawal ang nakasimangot. Dapat lagi tayong masaya dahil katagpo natin ang Diyos. Amen? Amen. O bang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasawa ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinatakda sa mga Israelita sa lumang tipan kung paano makitungo sa mga kitongin. Ang pagkatakot at pagkamuhin ito ang pamantayan sa pangunawa natin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay. Tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi, marumi. Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang atin pong itutugon, sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansa. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong pagtulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Sa iyong putulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa ikalawang pagbasa, inihahayag ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang huwara ng pagsunod kay Kristo. Makakaya kaya nating sabihin ito ukol sa ating sarili? Lahat ba ng ginagawa natin ay para sa ikararangal ng Diyos? Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni numan, ng mga Hudyo, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko namay mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili ko kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Sabay-sabay po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmamakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hindi po siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang kitong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay, pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit, umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano ba't hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus? Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin ang Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat para sa homilya. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pwedeng magkwento? Kami ni Father Gaspar kagabi nagkwentuhan tungkol sa aming karanasan. Karanasan na kung saan nakikipinayam, nakikisama, nakikipamuhay sa mga itongin. At mabahaba po yung karanasan niya na kung saan isinasalaysay niya yung 2 months na pakikisama niya sa kitongin sa India. Ako naman ay 2 araw lamang doon sa Tala de Rosario. Sino pong taga-Bagong Silang, Caloocan City dito? Alam niyo ba yung Tala de Rosario? No? Na kung saan boundary, yung dulong-dulo ng Caloocan at kasunod noon ay Bulacan. No? Kaya doon mga kapatid, sabi ni Father Gaspar, alam mo, yung karanasan namin ay 25 kami na nag-oo na makipamuhay. Pero kaming lahat ay 30. 5 ang umatras. Patuloy sila. No? Doon yung kinukwento niya yung sugat ng mga may kitong na kung saan nagnanaknak, nananana. Talagang mararanasan mo yung ano ba yung klaseng pakikiramdam katulad ni St. Francis na kung saan part of our formation ay si St. Francis sa buhay niya, niyakap talaga ang lepers. Niyakap talaga ang mga may kitungin. Kaya part sa formation namin ay bumaba kami at nagpamuhay doon. At doon ay talagang mabaho, talagang hindi makakaya ng iba, nasusuka, talagang umaatras na, at 6 sa kanila ang nagkaroon ng kitong. No? Pero curable naman. No? Then sabi ko naman, ako din, nakakaranas din ako ng ganong klaseng pamumuhay. Pero hindi katulad sa iyo na 2 buwan, 2 araw lang. Dahil part sa aming formation, lalo't ngayon na itong Lent, ay papasok ng Lent, ay papasok po yung 90 days retreat, no? 3 months. Na kung saan part po doon within that 7 days from Ash Wednesday, no? Ashes to fire. Ashes means Ash Wednesday fire up to Pentecost.
Sa ikalimang araw, ito po yung panahon na kung saan lumalabas kami sa retreat house at pumunta sa Talaan Leprosario. At doon, nakikita ko talaga yung nadideform yung mukha, yung mata natatakpan, na bumabanat yung balat, natatakpan yung mata. Itong ilong ay humahaba, nalalaylay. Tapos yung tainga ay tumataas, tumahaba din. At yung mga balat, kung nakakita po kayo talaga, ay talagang maraming malalaking mga, hindi naman blisters, kung hindi, talagang parang jolin, ganon, no? Kaya nadideform talaga. Nakakatakot, nakakilabot, nakakalunos-lunos talaga. Ang iba ay nasa secluded area. Yung iba naman ay gumagaling. Kaya sila, mayroong namamalingki, mayroong tagalinis, mayroong nagluluto. Kaya ang nangyayari, kami nakipamuhay, nakikisama, yung dalawa ay namamalingki. Sumasama kami sa palingki. Dahil malapit sa bagong silang na palingki, ang kasunod nun ay pagtala ay phase 4, phase 5, nandun na yung palingki. Tapos nandun na po yung simbahan na hawak ng Passionist Santo Niño, no? So, alam niyo, pagpara, hesitant yung ibang mga jeep. Pero mayroong humihinto. Pagkahinto, yung mga tao, di ba, usually pag jeep, sa likod ng driver, no? Pagsakay namin, atras lahat yung mga nasa likod ng driver. Bakit? Dahil yung barya kapag magbayad, abot-abot. Kapag abot nga po, bayad po. Ayaw nila, no? Atras. Kaya, pumunta po doon yung kasama namin. Na kaming magkasunod din po kami, dalawa din po kami. And then, right after that, ay siguro, dahil sa, ang driver, dahil sa tala, ay sinasabi na, I don't know kung ang feeling ay ayaw or naawa. Pero sinabi na niya na, huwag na kayong magbayan. Okay lang po, huwag na po kayong magbayan. Alam nyo, sa sobrang tuwa, siguro ayaw magbayan dahil ayaw ng contact. No? Ayaw ng contact kahit may stigma kasi yan eh. Na kung saan yung contact, yung laway, kaya mapapansin mo doon, takpan ninyo yung bibig. Yung sa first reading, takpan ninyo yung bibig. Kasi contagious po yun, yung laway. No? Dahil siguro doon, dahil may contact, ayaw ng driver. Kaya alam nyo, yung sobrang tuwa, dahil hindi pinabayad, niyakap niya yung driver sa likod. Buti hindi kami nabangga. No? Sa sobrang tuwa talaga. Kaya mga kapatid, kung mapapansin po talaga natin, itong kitong talaga ay talagang kalulunos-lunos. No, kakilakilabot na isang sakit. In biblical time, napapakinggan man natin doon sa unang pagbasa. Pero panahon ni Jesus, talagang sabi ng mga pari po dito, ay parang patay na sila, pero buhay. Ika nga, Walking Dead. Parang movie, Walking Dead. No? Buhay. Pero sa mata ng mga tao sa lipunan ay patay. Sa time ni St. Francis, ano po 'yon? Nilalagyan nila ng lata ang kanilang sarili. Tinatali yung lata o anumang mga material na kung it create noise, itatali nila sa kanilang baywang at hihila-hilahin. No? Para kapag may mga tao nakakarinig noon, malayo pa man, nakikita nila na may kitugin. Sila ang aalis. Kaya sinasabi sa unang pagbasa, marumi ako, unclean, marumi ako, malayo pa, para mapapakinggan ng mga tao. Dahil sa hangin, dahil sa laway, sa mga ganon, mga contact na yan, ay ang mga kitugin, sila na, kapag nakita ng tao, sila na ang umiiwas. No? Ganon ka contagious, ganon ka inayawan ang sakit na ito. Ngayon, ay wala namang kitong na. Curable naman, salamat sa advanced medical science na kung saan may gamot na talaga din dito. Pero, mayroon ding ang katumbas ng kitong ay yung AIDS, HIV, or HIV. No? Sa mga estudyante, laging nagkakaroon ng AIDS yan. Hindi yung acquired immunodeficiency syndrome. Ano po yung AIDS ng mga estudyante? Acute insanity due to study.
Walang pakialamanan yan. Umalis ka. Nag-aaral ako dito. You to study. No? Insanity. Kakasira ng ulo. Kailangan mag-aral. No? Ayaw magpapa, lahat. Basta. Sa mga perennially broken, ano po yun? Yung palagian lang nasisira ang ulo. Dahil, mantiin na, magpapadala na, no? Kailangan ng pera. AIDS din yun. Acute income deficiency syndrome. Kaya, pag nakita mo na, ay naman, mangungutang na naman sa akin yan, iiwas yan. No? Ano ba yung kitongin? Iniiwasan. Ano po yun? No? Rejection. Avoidance. Kaya nga, leper. Baliktarin mo yung leper. Isulat mo yun. Repel. To reject. No? Kaya ganoon na lamang nagkahikahos na makita po itong mga kitongin si Jesus at papagalingin sila. Kaya, sabi nila, kung gustuhin mo Jesus, kami ay gagaling. At ginusto naman ni Jesus. Kaya lang, mayroong hindi maganda dito. After pinagaling ni Jesus, sinasabihan na sumunod sa batas ni Moises, gumawa si Jesus ng kagandahan sa kanila, hindi nila sinusunod. Kaya, hindi na nakapasok si Jesus doon sa bayan. At hindi na siya nakapagpagaling. Pero, dahil sa kagandahang loob ni Jesus, sa mga kabutihang ginagawa niya, ang tao ang lumapit sa kanya at hindi siya ang lumapit sa tao. Sa panahon ngayon, wala nang kitong. Pero mayroon din pong tinatawag nating modern day kitong. Si Jesus nakaramdam ng modern day kitong na kung saan inaayawan siya ng ibang mga tao dahil sa ginagawa niyang kabutihan sa iba at ayaw ng iba ng kabutihan. Kaya nahaharangan siya. Sino po yon? Mga Parisiyo, mga Eskriba, mga hipokrito na nagmamagaling-galingan sa kanilang sarili na sila ang tama at walang iba at si Jesus ay bago sa kanilang paningin at pandinig at lalo't hinihigit na sinasabi ni Jesus na ako ang anak ng Ama ay hindi na talaga matanggap yon. Pero yung nagpapatunay sa kanya na siya ay ginagawa niya ang kalooban ng Ama dahil ang pagkain niya ay ang kalooban ng Ama, yung utos ng Ama sa kanya. Wala na tayong kitong na kung saan lumalaganap katulad noong unang panahon, pero modern day kitong. Ano po yun mga kapatid? May mga mahihirap nating mga kababayan na inaayawan natin. May mga lulong sa masasamang bisyo, pag nagbabawal ng gamot. Mayroong mga tao na inaayawan ng lipunan dahil sa mga immoral ang kanilang mga ginagawa. Pero tahimik na pumapasok sa simbahan at sumasamba sa Diyos. Mayroong mga tao na namumuhay na lamang sa loob ng kulungan o sa malamig na rihas. Ito po yung modern day na mga kitong na inaayawan natin dahil mga makasalanan. Minsan marahil pinalait natin sila dahil tayo ay angat sa ating pamumuhay at sila ay mababa. Minsan, marahil, pakiramdam natin, banal tayo dahil nasa loob po tayo ng simbahan. Sila malayo sa Diyos. Mag-ingat po tayo. Maraming mga tao na nangailangan paglingin, nangailangan ng kalinga. Mag-ingat po tayo sa ating attitude, kung ano po yung attitude na meron po tayo sa iba. Baka ito yung hadlang natin sa paglapit natin kay Jesus. Or baka, mamaya, iisa na tayo sa kanila na pinapandirihan o pinandirihan ng iba. May kanya-kanya tayong sariling kitong sa buhay natin. Minsan, ang pagkamanga matigas. Minsan, ang pagkamayabang. Minsan, ang hindi pagsunod. Nagsusumika po tayo na makapasok sa loob ng simbahan. Katulad ng mga kitungin, nagsusumikap na makita si Jesus. Mayakap si Jesus, makausap si Jesus. At ito, sila yung talagang totoong tao na nangangailangan ng Diyos.
tayo sa sarili natin. Nasaan si Jesus? Nasa harapan natin. Nasa salita ng Diyos. Bakit tayo pumapasok sa simbahan? Anong tingin natin sa sarili natin? Tayo ba'y magaling? O tayo ba'y nangangailangan ng tulong mula kay Jesus? Nakatulad sa mga pitongin, kung ibig mo, pagalingin mo ako. Dahil marami ding taong nangangailangan sa ating tulong, mga kapatid. Kung hindi tayo gagaling, ano pong ibibigay natin na pagpapagaling sa iba? Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Hindi ang mga material na bagay. O hindi si Jesus mismo para gumaling po tayo sa ating buhay. Andiyan ang ating Panginoon. Nandito ang ating Panginoon. Buksan lamang natin ating puso. Huwag nating sabihin na magaling na tayo. Kung totoo mang magaling tayo, bakit hindi natin ibibigay natin ang ating mga kamay at iabot sa kanila upang gumaling din sila? Wala man tayong kakayahan na pagalingin sila sa pisikal na mga pangangailangan. Pero mayroon naman tayong kakayahan na kung saan maibalik natin sila sa kanilang pananampalataya dahil magaling na tayo sa Espiritu. Ika nga sa kakalawang pagbasa, walang hangad si San Pablo kung hindi ang pagiging makatulad siya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi hangad niya ang kapakanan ng kanyang sarili, kung hindi ang kapakanan ng iba. Marami naghihintay sa atin ng kagalingan, kaya kailangan natin na gumaling tayo. Ika nga sa kasabihan, if you will, God's will, He will. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay pinili, nanawag sa kinaroonan ng mga limao, na may katlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at umupo sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Pinagaling ni Jesus ang isang kitungin kahit na ito'y mga hulugang si Jesus ang nagmimistulang kitungin pagkatapos. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ang ating hinihiling sa ating Ama, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Taglayin nawa ng simbahan at ng mga pinuno nito ang tapang na ibinubunsod ng Espiritu Santo nang sa gayoy mapangatawanan ang pangakong maging simbahan ng mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawang matakot ang mga namumuno sa pamahalaan na bumabalangkas ng mga programa na maaaring umani ng batikos, subalit tunay namang mapakikinabangan ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid naming may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manindigan nawa ang ating pamayanan sa dangal na nararapat sa bawat tao. Kupkupin nawa natin at ipagtanggol ang karapatan ng mga matatanda, mga may kapansanan at mga bata. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Patuloyin nawa sila sa kanyang kaharian
kung saan pinapawi ang paghihirap at kalungkutan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ipinamalas ni Jesus kung gaano kakalapit sa amin, lalo na sa mga nagdurusa. Dinggin mo ang aming mga panalangin at ipagkaloob mo sa amin ang galak at kapayapaan habang patuloy naming tinatahak ang daan tungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod na gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa kipit palayain, kaya't siya ay kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa magmakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Kristo ang nagbibigay kagalingan sa ating kaluluwa. Ito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad tayong inayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa inyo, ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo sa dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhang ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa parish announcements. On Ash Wednesday, 14th February, the morning English Masses will be at 5:30, 6:30, and 7:30. The non-show will be celebrating the 7:30 a.m. Mass. The evening English Masses will be at 4:30, 5:30, and 6:45. The Tagalog Mass will be at 7:30 p.m. at the Holy Family Hall.
From February 23rd to 26th, all of the masses will be in the morning. The church campus will be closed at 1:30 p.m. due to the Kuwait National Day celebrations. The Tagalog Mass will be as follows. February 23, Friday at 9:15 a.m. It will be held on Co-Cathedral. From February 25th, Sunday at 8 a.m., it will going to be on the same Co-Cathedral as well. And for additional announcements, ang St. John Paul II Choir ay nangangailangan ng mga lalaking miyembro. Sa mga interesado ay pakitawagan po ang numerong naka-flash sa screen. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait or PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Nais ko pong pasalamatan ng mga naglilingkod ngayon. Lay ministers, maraming salamat po. Victors at coordinators, sakristan, technical team, asirits o service team, at ang choir na kumakanta sa atin ngayon, ang Century Choir na kung saan nagdiriwang ng kanilang anniversary. Okay. Ang poon na dinadala nila ay ang Our Lady of Lourdes, na kung saan malapit na ang kapistahan, February 11. And Our Lady of Lourdes is a patron saint, mahal na ina ng mga Capuchino sa Pilipinas. Kaya, pray hard, we will talk, and then magiging maayos din ang lahat. Okay, for how many years na paghihintay, ito na yung pagkakataon na maging maayos ang lahat. Okay, palakpakan natin ang mga choir. At higit sa lahat, ano pa pagaling sa atin, walang iba kung rin ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Pagsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo ko ang iyong mga ulo at tanggapin ang pag-apala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Oh, la vida,
Congratulations.